Nagtulungan na nga kami mag-asawa sa mga gawaing bahay dahil rarakit na naman kami sa gabi. Naglaban na nga ako ng mga damit namin, si daddy naman naglinis at nagugas ng mga plato, tapos nagluto na nga din ako ng ulam namin. Pagkatapos ko nga din makapagluto ng ulam, naligo na nga din ako. Nagready lang ako, tapos ayan, kumain na nga din kami. Eto ngayong ulam namin, simpleng ulam lang pero gustong-gusto nga ng bata. Meron pa nga kaming tirang cake, kaya ayan, pinaghatian na nga lang naming tatlo. Pagkatapos naman namin kumain eto at kinuha ko naman etong mga damit namin dito sa may dryer. Syempre, ilalagay ko nga muna ito sa may sofa, titiklupin na nga lang namin kapag may time. May mga ilalagay pa nga akong mga damit sa dryer at iiwan na lang namin yan na umiikot dahil 45 minutes pa ata matatapos. At dahil hindi pa nga ako nakapaglagay ng sunscreen, kaya ayan, maglalagay nga muna ako ng sunscreen sa aking mukha. Morning routine ko nga yan at syempre pati na nga din si daddy, nahawa na nga din sa aking kaartihan. Kung dati nga facial wash lang yung ginagamit niya, ngayon mas madami na nga yung nilalagay niya sa mukha niya kaysa sa akin. Kung hindi kasi nahiyang sa akin yung isang product, binibigay ko nga sa kanya at ayun, ginagamit naman niya. Nakakatuwa lang dahil effective nga din sa kanya. Fast forward, nakabihis na nga yung dalawang itlog at papunta na nga kami niyan ng Costco. Bali, nagpagas na muna kami dahil paubos na nga yung gas ni daddy. Dadan! Hanggang na. Sabi pa, ikaw ang kauta doon. Real! Gusto mo po. Unang nilagay ni daddy sa cart, apple cider. Laklakin ko nga daw para nga maging okay nga daw yung tiyan ko. Char. Paubos na nga din yung olive oil namin kaya kumuha na nga din siya. Alam nyo ba, olive oil at Clorox lang dapat yung naming bilhin dito. Pero eto nga kung ano-ano naman yung pinaglalagay sa cart. Kumuha ng itlog, Tide Pods, manok, tapos napabili pa nga ng Tupperware. Buti na nga lang at hindi naman nakalimutan yung Clorox at yung olive oil. Minsan kasi kung ano pa yung kailangang bilhin, yun pa yung nakakalimutang kunin. Aminin nyo, hindi lang naman ako yung ganyan. So yun, every time na pumupunta nga kami ng Costco, parang hindi na nga bumababa sa $100 yung binibili namin. Parang hindi na naman nasusunod yung aming budget. Minsan talaga ang hirap mag-budget. Lalo na nga kapag may gusto kang bilhin para sa bahay. Lalo na nga din kapag napadaan ka nga sa may Ross. Nagising na din si Zane. Ayan. Nagmumuryot ang bata. Bale, ito nga inumpisahan na nga din namin etong sideline namin. Kaya nga pala kami sumasideline para kapag ka naoperahan ako, may pambayad kami. Bago lang kami dito sa Amerika at eto nga meron pa nga nangyari sa akin. Sabi ko nga sana nung nasa UAE pa kami. Para dun pa nga lang naoperahan na ako. Sa UAE kasi baka may konting babayaran lang. Dito lang dito na mapapagastos ka talaga. Kahit pa nga na may health insurance ka. May mga target pa kami next year tulad ng sariling bahay dito sa US. Pero mukhang sa opera nga muna mapupunta. At yun lang naman ay share ko lang. For now, iwas nga lang muna ako sa mga bawal na makakapag-trigger nga sa tiyan ko. What? Yeah. Milkshake. Yummy. Yeah. Then extend it. It's not ours there. Applebee's. Masarap yung mga ako na. Antayin mo na sa loob. Sige. Please do not park in car side parking. Alan. Sandi. Oo. Diyan na ta. Mabango-bango. Ano sabaw to? Pizza Hut. Dito kami sa may beach.